Magandang araw po sa inyong lahat mga katribo. Heto na po ang pagpapatuloy ng kwento natin na tungkol sa lolo ni Mark na si Kaemong. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Pagtingin ko sa bintana ay umaga na pala, kaya mabilis na akong bumangon at nagtungo sa labas para maligo. Isang oras ang nakalipas. Nasa loob na ako ng eskwelahan. Nakanakaw tingin ako kay Glenda habang hinihintay ang aming guro sa unang subject ng klase. Marami akong nai-imagine habang nakatitig sa kanya. Sa isip-isip ko pa na kung sakasakaling sagutin ako ni Glenda, ay maaari na siguro akong matunaw at lamunin ng lupa. Napakababaw man pero para sa akin ay isa itong pangarap na gusto kong matupad. Matagal na akong nagpapapansin kay Glenda simula pa noong grade 5. Alam ito ng mga kaibigan ko kaya naging tampulan ako ng tukso sa klase. Kesyo napakatorpe ko raw at palaging natuturete kay Glenda. Wala lang akong lakas ng loob na magtapat sa kanya dahil isa lamang akong hamak na anak ng isang magsasaka. Isang anak mayaman kasi si Glenda. May negosyo at farm ang pamilya niya. Kaya doon pa lang ay dehins na ako babagay sa kanya. Bukod sa maganda, mabait rin si Glenda at ito ang pinakanagustuhan ko sa kanya. Minsan, naiwan ko ang baon kong biko sa bahay kaya hindi ako nakapagmerienda noong recess time. Pero noong mapansin ako ni Glenda na hindi tumayo sa upuan ko, noong mag-recess time na, ay sinabi nito sa akin na sumama raw ako sa kanya at ililibre niya ako sa kantin. Kahit nahihiya ay hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Minsan na nga lang ayain ng crush ko, tatanggihan ko pa ba? Kaya laking tuwa ko nang binilhan niya ako ng mamon sa kantin. Ngunit nahiya na akong tumabi sa kanya dahil kasama niya rin noon ang mga classmate naming babae na masasabing kalibel niya rin. Sobrang puputi nila kaya nahihiya ako sa itsura ko na halos magmukhang uling at nag-o-oily pa ang mukha. Siyempre, hindi pa naman uso ang pagiging conscious masyado noon sa forma. Wala ring budget para sa kung ano-anong kapritsyo sa pampapogi. Kaya kapag dumikit ako sa grupo ni Glenda, ay para lang akong tanso na isiniksik sa ginto. Kaya wag na lang. Masaya na rin naman ako na kahit mataas ang estado ng pamilya ni Glenda, ay pinapansin niya ako at kinakausap paminsan-minsan na para kaming close. Iyon ang dahilan kung bakit patuloy akong humahanga kay Glenda. Naalala ko pa nga yung supot ng mamon na binili ni Glenda para sa akin. Tinago ko iyon sa bag bilang souvenir sa kabaitan ni Glenda. Pero nakita iyon ni nanay at itinapon agad sa basurahan. Sa inis ko noon ay hindi ako kumain ng isang araw, pero wala man lang pakialam si nanay. Kahit isang buwan pa raw akong mag-hunger strike ay ayos lang. Makakatipid pa raw kami sa kanin. Habang patuloy kong tinititigan si Glenda, ay bigla kong namataan si Agum na nakatayo sa labas ng bintana. Nasa second floor kami noon, kaya nagulat talaga ako nang makita siya. Dalawang bagay lang ang pumapasok sa isip ko. Siguradong humaba ang mga binti ni Agum, o di kaya malamang nakalutang ito sa hangin. Nakatingin din noon sa bintana si Glenda pero hindi niya nakikita si Agum na saktong nasa harapan niya lang. Samantalang si Agum naman ay nakatitig sa akin. Napansin kong gumagalaw ang bibig niya. Parang may sinasabi o di kaya binubulong pero hindi ko lang alam kung ano. Nawala ang atensyon ko kay Agum nang biglang pumasok ang aming guro. Hampasin ba naman bigla ang desk, italagang mapapabalik ko sa gulat ang lahat.
Binalik ko ang tingin kay Agum pero wala na ito sa bintana. Dahil dito, itinuon ko na lang ang isip ko sa klase at iwinaglit muna sa isipan si Agum. Hapon na nang matapos ang klase namin. Nilapitan ako ng kaklase kong si Lito, pero Palito ang tawag ko sa kanya dahil literal na payat talaga ito. Hindi sa panghuhusga, pero kasing payat siya ni Wamos. Basta ganun yung korte ng katawan niya, pang model ng bench ba, ika nga, kidding aside. Mag-aalas 5 na noon nang makalabas kami ni Lito sa paaralan. Siya nga pala, nasa sekundarya na ako ng mga panahong ito. Baka mapaisip kayo na nasa elementarya pa lang ako. Sa katunayan, malapit lang ang school namin sa aming baryo, kaya madalas lang kaming maglakad ni Lito tuwing papasok at umuwi sa bahay. Mas gusto ko yung naglalakad kaysa sumakay ng tricycle. Sayang din kasi ang bayad. Minsan naman ay nakakasakay naman kami. Kaso nga lang, sa karo lang ni Mang Persing. Yung karong di gulong na hinihila ng kalabaw. Ewan ko lang kung anong tawag sa inyo noon. Basta doon kami nakikisakay kasi libre lang at madalas may merienda pang inaalok sa amin si Mang Persing na langka at marang. Noong makalabas kami ng gate ay dumiretso na kami pauwi ni Lito. Pero malikot ang liig ni Lito at malakas ang pang-amoy nito. May naaamoy daw siyang langka. Pagkalingon namin sa likuran ay natanaw namin si Mang Persing na nakasakay sa kanyang kalabaw. Tapos napansin namin ang daming nakakargang langka sa ibabaw ng karo niya. Uy, Imo, si Mang Persing oh. Ang dami na namang langkang iuuwi. Tara, makisakay tayo. Aya pa sa akin ni Lito. Kaya huminto kami at hinintay namin si Mang Persing na makalapit. Pagkalapit sa amin ang kalabaw na sinasakyan ni Mang Persing, ay inalok niya kami uli na sumakay. Ito namang si Palitong matakaw ay dali-daling sumampa sa karo, kaya napilitan na rin akong sumakay sa ibabaw ng karo. Inilipat namin yung maliit na langka sa ibabaw ng isang malaking langka para may espasyo kaming mauupuan. Noong makaupo na kami, ay pinaandar na ni Mang Persing ang kalabaw niya. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe ay kumakain kami ng langka ni Mang Persing. Nag-uwi pa nga noon si Lito sa sobrang katakawan kasi sarap na sarap siya sa langka ni Mang Persing. Pero ako, kaunti lang ang kinain ko kasi medyo busog pa ako noon at lutang din ang isip ko dahil sa madalas na pagpapakita sa akin ng pulang nilalang na si Agum. Mga iho, narinig niyo ba ang usap-usapan sa kabilang baryo? Bigkas pa ni Mang Persing habang patuloy kaming bumabiyahe sa kalsada. Naintriga naman ako sa narinig, kaya tumutok ako kay Mang Persing. Maging si Lito ay napahinto sa pagkain dahil sa pagkaintriga nito. Ano pong usap-usapan doon, Mang Persing? May sayawan po ba? Pabirong tanong pa ni Lito sa matanda. Ngunit sa halip na matawa, ay napansin kong seryoso lang ang mukha ng matanda. Para bang natatakot ito o di kaya kinakabahan. May aswang daw na gumagala sa baryong iyon. Noong nakaraang linggo, isang buntis ang balibalitang sinalakay. Matapos waratin ang tiyan, ay tinanggal daw ang sanggol sa sinapupunan nito. Sagot pa ni Mang Persing. Pareho kaming nagulat at natakot ni Lito. Nabitawan niya pa nga ang kinakaing langka dahil sa takot. Pinulot ko iyon at nilagay sa kanyang kandungan. Tapos kagabi, isang babae rin ang sunod na biktima. Pero iba ang nangyari. Patuloy pa ni Mang Persing. Napakunot tuloy ako ng noo. Ano po bang nangyari, Mang Persing? Aswang din po ba yung umatake sa kanya? Tanong ko pa sa matanda. Hindi iho, kundi isang bruha ang umatake sa kanya. Kasalukuyan itong umiinda ng sakit at namamaga ang buong katawan. Paglilinaw pa ng matanda.
Medyo naguluhan naman ako sa salaysay ni Mang Persing ukol sa bruha. Dahil noon ko lang ito narinig. Ano po ba yung bruha, Mang Persing? Inosenteng tanong ko pa sa matanda. Lumapit sa tinga ko si Lito tapos may ibinulong. Mangkukulam. Mahinang sabi pa ni Lito. Nanlaki ang mga mata ko sa narinig. Kaya napatingin ako sa mukha ni Lito. Seryoso ito at mukhang hindi nagbibiro. Halata rin ang konting bahid ng takot sa itsura niya habang nakatitig din sa akin. Pinangingilagan kasi noong araw ang pagbanggit sa mangkukulam dahil ayon sa mga matatanda ay naririnig ka daw nila kapag pinag-uusapan mo sila. Ganon din ang mga aswang. Ngunit ang kaibahan nga lang ay kailangan wag mong babanggitin ang uri ng aswang. Halimbawa, yung gabunan, mga tiktik, manananggal at iba pa. Maririnig ka nila kapag pinag-uusapan mo sila, kaya iniiwasan talaga itong banggitin ng mga bata at matatanda noong unang mga panahon. May nakakakilala po ba, Mang Persing, sa bruhang sinasabi mo? Seryosong tanong ko pa sa matanda. Ayon sa narinig ko, binayaran daw itong bruha para manakit sa iba. Pinasa niya ang sakit sa biktima para pahirapan ito. Kapag nasa bingit na ito ng kamatayan, ay hihinto naman ang pangkukulam. Depende siyempre sa utos noong nagbayad. Ginagamot na raw ang babaeng biktima ng isang albularyo na nagmula doon sa kalapit na baryo. Hindi ko lang alam kung ano naging resulta, kung napagaling ba. Basta mga iho, ito ang tatandaan nyo. Mag-iingat kayo palagi. Huwag na huwag kayo magtitiwala sa mga tao ngayon nyo palang nakikita. Paalala pa sa amin ni Mang Persing. Ipapaano naman po namin malalaman kung totoong tao ba ang kaharap namin? Tanong pa ni Lito kay Mang Persing. Bumuntong hininga muna ang matanda bago sumagot. Sa mga narinig ko tungkol sa mga aswang, ayaw na ayaw daw nila ang asin, kalamansi at bawang. Hindi ko lang alam kung bakit nila iniiwasan ang mga bagay na iyon. Paliwanag naman ni Mang Persing kay Lito. Tahimik lang ako at isinasaalang-alang na lang ang mga sinabi ni Mang Persing. Noong naroon ako sa may tapat ng bahay namin, ay huminto na si Mang Persing. Sumabay na rin si Lito sa pagbaba kasi hindi na rin naman kalayuan ang bahay nila mula roon. Tapos nagpasalamat na kami sa libreng sakay at libreng pakain ng langka. Tumango lang ang matanda at nagpatuloy na sa pagpapalakad ng kalabaw papauwi sa kanila. Pagka-uwi ko sa bahay ay naabutan kong naghahanda na ng hapunan si nanay. Napansin kong wala pa si tatay, kaya dumiretso ako agad sa kwarto para magpalit ng damit. Ilang sandali pa ay tinawag na ako ni nanay para kumain. Naghuhugas na ako noon ng kamay nang may kumatok sa aming pintuan. Tinungo ko agad ito sa pag-aakalang si tatay ang dumating. Subalit nagulat ako nang isang matandang uugod-ugod ang bumungad sa akin. Medyo madungis ang itsura nito at halatang ilang araw nang hindi naliligo. Hindi pa man ako nakakapagsalita nang tanungin ito ni nanay kung ano ang kailangan. Ngumiti sa akin ang matanda at bumaling na kay nanay. Medyo nandiri naman ako kasi nangingitim na ang kanyang mga gilagid pati ng ngipin na nasa estado na rin ng pagkabulo. Nagbebenta ako ng ulam, iha. Hindi ito naubos kanina, kaya gusto ko sanang ialok sa inyo para makauwi na ako. Medyo paos na boses ng matanda, sabay inilabas mula sa likod ang isang bayong. Sinipat ko sa loob ng bayong ang ulam na binibenta niya. Napansin kong ang bilis na naiabot ng matanda ang isang supot ng ulam kay nanay. Kinuha ito agad ni nanay dahil paborito niya ito. Isa iyong kari-kari pero bahagyang malabsaw ang sabaw. Pagkaabot ng bayad ni nanay ay agad nang umalis ang matanda.
Nang titigan ko ito habang naglalakad papalayo, ay nagulat ako sa aking napansin. Nakangisi ito habang nanlilisik ang mga mata. Hindi ako sigurado kung sa akin ba ito nakatingin, pero wala naman akong kasama dahil nauna nang pumasok si nanay. Kinilabutan ako sa aking napansin, kaya nagmadali akong pumasok sa bahay. Tinawag na ako ni nanay para kumain. Habang papalapit ako sa lamesa, ay hindi mawala sa isip ko ang nakita kong inasal lang matanda. Pagkaupo ko sa silya ay inihain agad ni nanay ang kare-karing nabili niya sa matanda. Ibinuhos niya ang laman ng supot sa isang mangkok. Napagmasdan kong maigi ang ulam, ngunit sa hindi malamang dahilan ay may narinig akong boses sa likuran ko. Sinipat ko sa gilid ng mata ang nakatayo sa likod ko at laking gulat ko nang makita si Agum. "Huwag niyong kainin yan, Emong. Aswang at mangkukulam ang matandang yun." Bulong pa ni Agum sa akin. Aswang at mangkukulam? Bulalas ko pa sa aking isipan. Kinabahan ako sa narinig ko dahil tunog pa lang nito ay nakakatakot na. Dahil dito, naalala ko ang sinabi ni Mang Persing kanina. Kaya bago pa man matikman ni nanay ang ulam ay pinigilan ko na ito. Dali-dali akong pumitas ng kalamansi sa likod bahay at hiniwa ito. Pagkarating sa lamesa ay pinatakan ko kaagad ang kare-kare na naging dahilan naman para mainis si nanay sa akin. "Ano bang kalokohan na ginagawa mo, bata ka? Kailan pa nausong lagyan ng kalamansi ang kare-kare?" Singhal sa akin ni nanay. Subalit nabura ang galit niya nang bigla na lang umusok ang kare-karing ibinenta sa amin ng matanda. Ilang segundo ang lumipas at umaalingasaw na ang masangsang na amoy ng ulam na naging dahilan para sabay kaming mapatakip ng ilong ni nanay. Halos sumambulat sa kaloob-looban ng ilong namin ang umaalingasaw na amoy ng ulam. Animoy patay na daga o nabubulok na katawan ng aso. Basta hindi namin kinaya ni nanay ang amoy at halos bumaliktad ang sikmura namin sa baho. Nang tignan namin ang ulam ay nagulat kami dahil bigla na itong nagbago ng anyo at naging mga paa ng pusa ang bawat maliliit na hiwa. Tapos ang ulo naman ay iyong malaking tipak na karne. Dahil dito ay hindi na napigilan pa ni nanay na mapasuka at nagtatakbo ito patungo sa lababo. Kinuha ko na agad ang ulam saka dinala sa labas ng bahay. Naghukay ako kaunti sa lupa at doon ko iyon binuhos saka tinabunan. Noong mahimasmasan ay hindi kami nakakain ni nanay ng hapunan dahil sa nangyari. Nakatulala lang ako sa lamesa. Hindi ko akalain na totoo pala ang kwentong aswang mula kay Mang Persing at sa mga matatanda. Maya-maya pa ay dumating na rin si tatay, kaya ikinuwento na ni nanay sa kanya ang nangyari. Habang kumakain ay nagbilin si tatay na wag na raw kami uli bibili ng ulam sa mga taong hindi naman namin kakilala. Ang sabi pa niya, palagi raw kami magsarado ng pinto at bintana tuwing wala siya sa bahay. Nabanggit pa ni tatay na usong-uso raw noong panahong iyon ang maglalason sa baryo. Kaya pinag-iingat ang mga residenteng makisalamuha sa mga dayuhang nagpupunta sa aming lugar. "Alam niyo ba, mapanlin lang masyado ang mga aswang. Kayang-kaya nilang baguhin ang anyo o hugis ng pagkain para lang makapanghawa. Kapag nakakain kayo ng pagkain na nalawayan nila, ay maaari kayong malason o di kaya mayanggaw. Iyon ang tawag sa panghawa nila para maging aswang na rin ang taong makakakain noong pagkain na may laway nila." Paliwanag pa ni tatay. Hindi ko sukat akalain na naniniwala din pala si tatay sa mga aswang. Kaya pagkatapos naming kumain, ay dinoble sara na ni tatay ang mga bintana at pinto ng bahay. Siya na rin ang naghugas ng mga pinggan at naglinis ng lamesa. Nakita niya kasing pareho kaming tulala ni nanay
at tila may namumuong takot sa aming sistema. Gawa ng engkwentro namin sa isang aswang na hindi naman namin namamalayan. Pagkatapos kong magsipilyo ay pumasok na ako sa kwarto para magpahinga nang bumungad sa akin ang mapulang figura ni Agum. Lagi niya na lang akong ginugulat tuwing nagpapakita siya sa akin. Kamuntikan ko na ngang maitapon sa kanya ang bitbit kong lampara. Kahit naaasar ako ay kinalimutan ko na lang din. Agad kong sinabi sa kanyang, "Salamat nga pala sa iyo, Agum. Dahil kung hindi sa babala mo, ay baka nahawa na kami ng pagkaaswang ni nanay." Nahihiya ko pang wika kay Agum. "Gusto lang kitang tulungan, Emong. Nasa iyo ang kapangyarihan ng liwanag para pigilan ang masasamang nilalang kagaya noon." Sagot pa ni Agum sa akin. "Emong, hindi kita pipiliting maniwala sa mga sinasabi ko. Pero gusto ko rin ang katahimikan sa bagong mundong ginagalawan ko ngayon. Kung hindi dahil sa punong itinanim mo, malamang wala pa akong masasabing sariling tirahan. Nagpapasalamat ako dahil binigyan mo ako ng isang lugar na maituturing kong tahanan." Dugtong pa ni Agum. Napaisip naman ako kung anong puno ang tinutukoy niya. Sa malalim kong pag-iisip ay naalala ko bigla ang puno ng bayabas na itinanim ko ng hindi sadya noong nakalipas na mga taon. Sa katunayan, hindi ko nga talaga yung sinasadya na maitanim dahil sakto lang na kumakain ako noon ng bayabas at nagsawa na rin ako. Kaya aksidente kong itinapon ang tira sa lupang kinakatirikan ngayon ng punong sinasabi ni Agum na naging tahanan niya nga. Maliit pa ako noon, siguro mga 4 o 5 taong gulang pa lang ng panahong iyon. Kaya sa tuwing mag-isa ako at nalulungkot, ay madalas akong tumatambay doon sa may sanga ng bayabas. Ewan ko ba, pero parang may kung anong humahatak sa akin na puwersa para magpunta roon. Sa madalas kong ang pamamalagi doon ay mas naging malapit pa ako sa puno. Hindi ko maintindihan, pero gumagaan ang pakiramdam ko sa tuwing naroon ako sa puno ng bayabas. Pakiramdam ko rin talaga ay ligtas na ligtas ako kahit buong magdamag pa akong tumambay doon. Dahil nga sa tagal kong tumatambay ay hindi ko na pala namamalayan na may nagmamasid na palang nilalang sa akin sa buong maghapon na nakatambay ako sa puno. Pagkatapos sabihin sa akin ni Agum ang katotohanan sa likod ng punong iyon, ay naging bukas na ako sa lahat ng bagay. Mapa-espiritual man yan o rasyonal. Umupo ako sa gilid ng kama ko habang nakatutok ang tingin ni Agum. Sa tuwing tinitignan ko siya, ay hindi na ako gaanong natatakot sa kanyang itsura. Kahit na ang totoo, hindi madaling masikmura ng kahit sinong tao ang pisikal niyang anyo. Sobrang nakakatakot kasi talaga siya, lalo na kung makikipagtitigan ka sa kanya ng matagal. Para kang nasa loob ng nakakakilabot na bangungot at yung tipong gusto mo nang magising. Pero dahil nga sa mabait naman sa akin si Agum, kaya naging palagay na rin ang loob ko sa kanya. Noong mga oras na iyon ay hindi na ako nakakaramdam pa ng takot. Iniisip ko na lang na para lang ako nakikipag-usap kay Lito o di kaya sa ibang mga kaibigan. Basta wala na akong nararamdamang kaba sa dibdib. Hindi katulad kahapon na halos tumalo na ang puso ko papalabas ng aking dibdib dahil sa magkahalong takot at kilabot. Habang ako ay nakaupo sa higaan, tinanong ko agad si Agum tungkol sa mga bagay-bagay, kung saan talaga siya nagmula at kung papaano siya natutong magsalita ng lingwahe natin at kung bakit siya nandito sa ating mundo. Ang totoo niyan, Emong, pinag-aaralan ko pang maigi ang ibang lingwahe nyo. Sa katunayan, hindi madali para sa amin ang matuto ng salita nyo. May iba sa amin na gumagamit ng kapangyarihan para makipag-ugnayan sa tao. Minsan naman, sa isip ng tao lang kami nakikipag-usap. Ngunit, depende naman iyon kung gaano nakatagal na nanatili sa mundo nyo.
Ako kasi ay matagal na nakatambay dito sa mundo nyo, kaya napag-aralan ko na rin ang salita nyo. May ibang mga kauri ko na may konting nalalaman at may iba naman na halos buong buhay mo na ay alam nila. Katulad ko, dahil sa palagi kitang pinagmamasdan, ay alam ko na rin ang kwento ng buhay mo. Kung ano ang ayaw mo at hilig mo. Kung paano mo pakainin ang tilapia sa ilog gamit ang dumi mo. Minsan nga nakalambitin ka pa sa sanga ng bakawan. Tapos walang pakundangan mong dinideposito ang bara-bara mong ginto doon. Pati na rin ang mga kalokohang pinaggagawa mo noon at marami pang iba. Lalo na doon sa natitipuhan mong dalagita sa eskwelahan. Bago patapusin ni Agum ang mga sinasabi niya, ay pinahinto ko na ito. Masyado na kasi itong madaldal na puro naman kabalintunaan lang ang mga pinagsasabi tungkol sa pribado kong buhay. Hanip ka rin, no? Daig mo pang tsismoso sa kanto sa dami mong nalalaman. Masungit ko pang tugon kay Agum. Pero maiba ko. Ano nga ba yung tinutukoy mong proteksyon na palagi mo sinasabi sa akin? Seryosong tanong ko pa kay Agum. Mong, isa itong anting-anting na marami ng tao ang nagtangkang kunin. Ngunit lahat sila ay nabigo. Kailangan mo itong makuha, Mong, bago ka pa maunahan ng iba. Alam mo naman siguro na hindi normal na tao ang tinutukoy ko. Tugon pa ni Agum sa akin. Nagulat naman ako sa narinig. Ha? Ibig mong sabihin, pinagkakainteresan din pala ito ng mga aswang? Tumango naman si Agum. Mahilig sila sa mga interesanting bagay, kaya walang ligtas ang ganong klaseng proteksyon sa kanila. Nagagawa kasi nitong palakasin ang katawan nila at nakakaya rin nilang maging mabilis ng dahil doon. Kaya't sa'yo ko pinagkakatiwala ang bagay na yun, Mong. Hindi lang sarili mo at pamilya mo ang maaari mong iligtas, kundi pati na rin ang ibang tao. Mahabang paliwanag pa ni Agum. Dahil dito ay naging matagal ang pagtugon ko kay Agum kasi pinag-iisipan ko pang mabuti kung sasang-ayon ba ako sa gusto niyang mangyari. Alam ko kasi na hindi ito magiging madali para sa akin dahil pwedeng ang buhay ko ang maging kapalit nito kapag sinubukan kong hanapin. Pero ilang sandali pa ay nakapagdesisyon na ako. Sige, pumapayag na ako sa gusto mo. Pero tanong ko lang, saan ko ba iyon mahanap? Tanong ko pang muli kay Agum. Sa bundok Kanlaon. Sa pinakamataas na bahagi nito ay may makikita kang puno ng balete na sala-salabat ang mga baging. Sa loob nito ay makikita mo ang proteksyon na sinasabi ko. Mahabang litaniya pa ni Agum. Ha? Ibig mong sabihin, maglalakbay pa ako ng ilang araw bago ko makuha iyon? Reklamo ko pa kay Agum. Alam ko kasi ang bundok na tinutukoy niya. Medyo malayo iyon sa amin dahil nasa unahang mga bayan pa iyon. Siguro mga ilang kilometro pang lalakarin bago iyon matagpuan. Isa pa, delikado din dahil maraming mababangis na hayop ang naglipana sa lugar. Lalo na sa tuwing sasapit ang gabi. Minsan ay may mga gumagapang paraw na ahas sa daan nang hindi mo mamamalayan. May mangilan-ngilang nagsasabing pinamumugaran din ito ng mga rebelde, kaya pinangingilagan talaga ang lugar ng Kanlaon. At ang isa pa sa pinag-aalangan ko ay kung paano ako didiskarte kay nanay para payagan akong umalis sa loob ng 1 o 2 araw. Siguradong hindi iyon papayag kahit pa maglupasay ako sa pag-iyak sa sahig. Marami na kasi akong palusot na nabisto ni nanay, kaya nawala na rin siya ng tiwala sa akin. Kung kay tatay naman, ay baka hindi rin ito pumayag dahil na rin sa nangyari kanina. Napabuntong hininga ako at tumingin ng diretso kay Agum na tahimik lang din na nakatitig sa akin. Nasa ganoon kaming tagpo nang may biglang pumasok sa isip ko na hindi ko kaagad na itanong sa kanya. Teka nga Agum, bakit hindi na lang ikaw ang lumaban
sa mga kampo ng dilim na sinasabi mo. Tutal, sa laki ba naman ang katawan mong yan? Kayang-kaya mo silang pag-umpugin? Sambit ko pa dito. Tama ka naman sa sinabi mo, Emong. Kaya ko nga makipaglaban sa mga kauri ko. Pero ang mga aswang at mga mangkukulam na kagaya mong tao ay hindi ko sila maaaring sagupain. Hindi yun magiging madali para sa akin na maigupo sila. Gaya nga ng sinabi ko, may mga dala rin silang proteksyon at yun ang nagpapahirap sa akin na tapusin sila. Kung sa mga katulad ko lang din ay hindi imposible sa akin ang bagay na iyon. Pero ibang usapan na kapag tao ang makakasagupa ko. Kaya nga ikaw ang napili ko para maging kasangga ko sa laban na ito. Ikaw lang, Emong, ang maaaring makagawa nito at naniniwala ako sa kakayahan mo. May matapang kang puso at nag-aalab na damdamin para tapusin ang kadilimang ito. Mahabang paliwanag pa ni Agum. Tumango lang ako dahil naiintindihan ko rin naman ang ibig sabihin ni Agum. Nauunawaan ko ang gusto niyang iparating. Kailangan naming magsama para pigilan ang mga masasamang nilalang na naglipana sa paligid at gumagambala sa aming lugar at sa iba pang mga karatig nito. Pagkatapos ng maikling pag-uusap namin ni Agum, ay natulog na ako kaagad. May huling pasok pa ako bukas, kaya dapat maging maaga ako sa klase namin. Kinabukasan nga ay araw na ng Biyernes. Kinausap ko sina nanay at tatay habang magkakasama kaming kumakain ng almusal sa hapagkainan. Nakaisip na rin kasi ako ng magandang rason para payagan nila akong umalis. Nay, tay, sabi ni teacher, magka-camping daw kami sa bundok nitong darating na weekend. Kailangan kasi naming matutunang magtanim at mag-obserba sa mga nangyayari sa kalikasan. Sayang naman po, dagdag grades din yun. Palusot ko pa sa mga magulang ko. Subalit imbis na matuwa ay bigla na lang kumunot ang malapad na kilay ni nanay. Hoy, Emong ha? Tigil-tigilan mo ako sa mga kalokohan mong yan? Anak ng barilis ka. Kailan ka pa hindi natutong magtanim? Nakalimutan mo na ba na magsasaka tayo at marami tayong tanim na iba't ibang uri ng gulay? Saan banda doon ang hindi mo alam at kailangan ituro ng teacher mo? Naku, ikaw talagang bata ka. Maglalakwatsa ka na naman siguro no, kasama ng mga kaibigan mo. Kaya kung ano-anong palusot ang ginagamit mo. Galit na wika pa ni nanay. Napalunok tuloy ako ng laway sa sinabi niya. Kahit kailan, walang lusot sa kanya ang mga palusot ko na inaamag na sa baul. Sumabat naman si tatay. Ikaw talaga, Linda. Lagi mo nalang pinagdududahan ang anak natin. Kung para naman pala sa school, di payagan mo na. Kahit naman marunong yan magtanim, kailangan niya pa rin mag-attendance sa teacher nila para makitang nagpa-participate siya sa camping. Sige, Emong. Kung kailangan talaga yan sa school nyo, pumapayag kami ng nanay mo. Dapat nasa tabi mo palagi ang mga klase mo para may kasama ka. Huwag na huwag kang hihiwalay sa mga kasamahan mo, lalo na sa teacher. Nakangiting sabi pa ni tatay, kaya napangiti na rin ako. Hindi talaga ako binibigo ni tatay pagdating sa hinihiling ko. Kahit ang totoo, puro lang kasinungalingan ang mga sinasabi ko. Pero pasalamat na lang ako na hindi niya ito nahahalata kahit na medyo obvious na ang palusot ko. Pero ewan ko lang din. Sa tingin ko kasi ay alam din ni tatay ang mga kalokohang ginagawa ko. Hindi niya lang ito sinasabi dahil siguro gusto niyang gawin ko ang mga bagay kung saan ako magiging masaya basta't hindi lang ako makakapinsala at makakasakit ng iba. Ikaw ha, palagi mo nalang kinukonsinti ang batang yan. Kaya lumalaki ang ulo niyan dahil tinatatak mo sa utak niya. Saan pa ni nanay kay tatay? Para akong tinamaan ng palaso sa puso sa sinabing iyon ni nanay. Napakasakit niya talagang magsalita. Pero ipinagsawalang bahala ko na lang din ito. Dahil hindi naman ako iyong tipong sumasagot sa magulang.
Ganun naman talaga si nanay. Madalas magbunganga pero ang totoo, ramdam ko rin naman na mahal niya ako. Ayaw niya lang sigurong mapahamak ako kaya palagi siyang ganun sa akin. Ganun pa man, ang mahalaga ngayon ay napapayag ko na sila. Malaya na akong gawin ang paghahanap doon sa proteksyon nitong paparating na weekend. Ang masaklap nga lang, nagawa ko pa magsinungaling dahil dito. Lingid sa aking kaalaman na sa paglalakbay na iyon pala ay makikilala ko ang ikalawa kong gabay na si Amaya. Pagkatapos kong kumain, ay dali-dali na akong nagligpit para pumasok sa eskwela. Sandaling oras lang ang dumaan bago ko narating ang eskwelahan. Naabutan ko pa si Lito nakakapasok pa lang sa gate. Inakbayan niya ako agad pagkakita sa akin. Nakita ko rin si Glenda habang papasok ito ng gate. Pero kapansin-pansin ang itsura niya na parang matamlay ito. Yung mga tipikal na hitsura ng walang ganang pumasok. Hinayaan ko na lang ito dahil baka stress lang sa school o sa bahay nila. Uy! Emong, narinig mo ba yung bali-balita ngayon? Tanong pa ni Lito. Tinanggal ko yung braso niya sa balikat ko dahil naaalibadbaran ako sa amoy ng putok niya. Tumatagas na kasi ito sa kilikili niya pero deadma lang siya dahil malaki ang kumpiyansa niya sa kapangyarihan ng tawas. Ano na namang balita yan? Balik tanong ko pa kay Lito. Kahit ang totoo, wala akong interes na malaman ang sinasabi niya. Nagpatuloy kami sa pagpasok. Emong, naalala mo yung sinabi sa atin ni Mang Persing? Yung tungkol sa bruha? Oh, ano naman ang tungkol doon? Nilapit ni Lito ang sarili niya sa akin. Makinig ka, Emong. Siguradong magugulat ka sa sasabihin ko. Tumingin muna si Lito kay Glenda bago bumalik ng tingin sa akin. Sabi ko naman, mas nagugulat din ako sa hininga mo. Pambihira, ano bang kinain mo ng almusal? Ba't ganyan kalakas sumipa ang amoy ng bibig mo? Anak ng suka naman, Emong, oh. Magseryoso ka nga, may sasabihin niya akong mahalaga. Puro ka kalokohan eh. Saway pa nilito sa akin. Oy, nagsasabi ako ng totoo. Kahit ikaw pa mismo ang tumesting, siguradong maha-high blood ka sa amoy ng hininga at kilikili mo. Ano ba kasi yung sasabihin mo? Para kang linta kung makadikit eh. Reklamo ko pa kay Lito. Ang arte naman ito. Ito na, makinig ka na. Alam mo ba na isinugo daw kagabi sa ospital si Glenda? Saad pa ni Lito na agad ko namang ikinagulat. Napatingin ako kay Glenda at nakaramdam ako ng awa. Sigurado ka ba dyan? Bakit daw? Curious ko pang tanong kay Lito habang nakatingin pa rin ako kay Glenda. Dito ko palang napansin ang pamumutla niya. Yung balat niya ay sobrang puti na parang naubusan ng dugo. Nangingitim din ang ilalim na bahagi ng mata nito na parang puyat na puyat. Ayon sa narinig ko, kinulam daw si Glenda. Ayaw lang ipagsabi ng pamilya niya. Ayaw nilang kumalat ang balita. Base din sa narinig ko, may nakaaway daw sa negosyo ang tatay ng crush mo. Yun siguro ang dahilan, kaya siya ang pinagbalingan. Mantakin mo ba naman? Hindi lang pala ikaw ang aawayin, kundi pamilya mo. Iba na talaga ang panahon ngayon. Matindi siguro ang galit sa kanila ng kaaway ng kanyang mga magulang. Pailing-iling na wika pa ni Lito habang patuloy kaming naglalakad sa Bermuda Grass patungo sa aming classroom. Pagbalik ng tingin ko kay Glenda ay napansin kong tumalikod na ito at mukhang uuwi na siguro. Hinayaan ko na lang ito. Tutal mas mabuti na rin yun para makapagpahinga siya sa bahay nila. Kaysa naman sa eskwelahan pa siya himatayin. Naawa rin ako sa kalagayan niya dahil parang siyang hihimatayin dahil sa kanyang panghihina at mabagal na paglalakad. Mabuti na lang at hinatin siya ng mga kaklase namin papalabas ng gate. Tapos doon na siya sumakay ng pedicab. Nais ko man siyang lapitan
Kaso naunahan naman ako ng hiya at hindi ko rin alam ang sasabihin ko kahit pa makalapit ako sa kanya. Nagtuloy na ako sa pagpasok sa classroom. Pagkarating sa classroom ay naging tipikal lang ang lesson namin. Panay discuss lang ang guro habang pinapabasa ang isang libro tungkol sa science. Halos hindi nga ako makapag-focus dahil iniisip ko pa rin si Glenda. Nangangamba ako sa kalagayan niya dahil naniniwala akong mahirap ang pinagdadaanan niya sa ngayon. Sa ganitong sitwasyon ay napag-isip-isip kong kailangan ko siyang tulungan. Dahil dito, naging determinado ang loob ko na mahanap ang proteksyon na sinasabi ni Agum para matulungan ko si Glenda. Pagsapit nga ng hapon ay dali-dali na akong umuwi ng bahay. Hindi na ako nakisabay pa kay Lito dahil gusto kong makauwi agad para maimpake ko na ang mga gamit at mga bagay-bagay na dadalhin ko sa aking paglalakbay. Pagkarating ko sa bahay ay dumiretso na ako sa kwarto. Ibinuhos ko ang laman ng bag ko sa kama. Pagkatapos ay kumuha ako ng damit sa aparador. Ipinasok ko iyon sa bag. Naglagay na rin ako ng flashlight at posporo para kung sakaling abutin man ako ng gabi sa gubat. Matapos kong mailagay ang mga gamit na kailangan ko, ay bumaba na rin ako agad dahil maghahapunan na kami ng maaga. Mabuti at si nanay ang nagpresentang maghugas. Magkikiskis daw kasi siya ng mga kaldero, kaya siya na rin ang maghuhugas ng mga plato. Kaya nakaligtas ako sa hugasin. Agad na akong umakyat sa kwarto at nahiga. Habang nakatingin ako sa kisame ay sumasagi sa isipan ko ang imahe ni Glenda. Hindi ko maintindihan ang sarili, pero nakakaramdam ako ng lungkot. Ibang klaseng lungkot ang nararamdaman ko para kay Glenda. Siguro, nahihirapan siya sa pasakit na dala ng pangkukulam. Hindi kasi biro ang maging biktima ng kulam, lalo noong panahon ko. Sobrang sakit ang pinagdadaanan ng biktima kapag nasimulan na itong pahirapan ng nangkukulam. Malamang sa mga oras na iyon ay dama na ni Glenda ang sumpang hatid sa kanya noong mangkukulam. Noong mga oras na iyon ay isinumpa ko sa sarili ko na tutulungan ko si Glenda. Gagawin ko ang lahat para alisin sa kanya ang sumpa. Kahit anong paraan, basta't sa abot ng aking makakaya. Hindi ko hahayaan na danasin niya pa ng matagal ang kanyang paghihirap. Nasa ganun akong pagmumuni-muni nang hindi ko na malayang bumaba na ang talukap ng aking mga mata hanggang sa makatulog na nga ako. Pansamantala muna nating puputulin dito ang kwento ni Mark tungkol sa pakikipagsapalaran ng kanyang lolo Emong. Magsama-sama tayong muli sa karugtong nito. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.